You are finally here on our lesson 8. In this lesson, we are going to talk about how Canva helps in the digital product business. First, let's talk about ano muna talaga yung Canva. Ang Canva po is an editing tool, not an earning platform. I am talking about this kasi alam mo man siya or hindi, napakaraming misinformed na tao, lalo na mga Pinoy, because akala nila ang Canva dun ka mismo sa loob kikita. Yes, possible siya kung mismong Canva creator ka. But kung ang goal mo ay kumita as a digital product seller, hindi ka po kikita inside Canva. Gagamitin lang natin si Canva to edit. This application is available po sa Play Store and App Store. Inside Canva, dito mo pwedeng i-layout, i-brand, at i-design yung mismong digital product mo, like ebooks, templates, or yung mga planners. You can even create and design your marketing materials na kailangan mong gamitin para makabenta inside Canva. Ito ang ilan sa mga samples or materials na pwede mong gawin inside Canva. Andyan ang ebook and of course yung mga ebook covers. Andan din ang mga worksheet or mga planner pages. Even yung mga printables na template or kahit hindi printables, pwede rin dito. And of course, you can also use Canva to create your product mockups and other visuals na gagamitin mo sa digital products mo. Best part, you can actually use Canva to rebrand your PLR na mga products na mga resellable instead na ibenta mo lang siya ng as is. For example na lang, bumili ka sa akin ng 100 pesos na planner na PLR. What you can do, i-rebrand mo muna siya inside Canva, palitan mo yung design, palitan mo yung kulay, palitan mo yung font, at kung ano-ano pa, make it as your own. After mo siyang ma-rebrand inside Canva, tsaka mo siya pwedeng ibenta online. Let me give you some tips para mas maging smooth ang pag-edit mo using Canva. The number one is keep your designs clean and easy to read. Kailangan na sobrang perfect or pinakamaganda yung edit mo sa Canva para masabi na valuable siya or magagamit ng mga magiging buyers mo. Nakamahalaga lang madaling maintindihan and hindi masakit sa mata. Second tip that I can give you is to make sure na gumamit ka lang ng 2 to 3 na fonts and colors at make sure na wag siya jejemon, wag sobrang cursive, basta dapat readable, hindi masakit sa mata yung kulay, magstay ka lang sa 2 to 3 na colors na bagay siya. Ngayon, if napapaisip ka, okay, ano kaya yung mga kulay na magandang ipag-combine? Doon na pumapasok yung tip number 3 ko sa'yo. Pwede kang pumunta sa Pinterest and then maghanap ka ng mga color palette doon para makita mo kung anong color talaga yung nagmamatch at bagay sa isa't isa. Hindi mong tatandaan na clarity sells more than complexity. In the next lesson, we are going to talk about kung paano nga ba talaga kumikita with digital products. This is the most important part when it comes to digital product business. Kaya make sure na panoorin mo kagad yung next lesson.